Pagdulot ka na, no? Yes, sir. Kaya nga. Hindi ko alam. May ako naisipin. Magkaklase mo na ako. Grabe ka naman sa akin. Ayan. Is my screen visible na po? Thank you. Yan. So, the 5th chapter in data analytics is all about introduction to hospitality marketing and its marketing environment. No, so, yung flow ng discussion natin, it's different no from what we have started sa discussion natin sa DAH. Kasi, yung mga nakaraang lessons natin, ang focus ay yung mga software, ano ba yung mga data analytics, para saan ba nagagamit yung data analytics sa industry ninyo, no? Pero ngayon, parang ang nagiging focus na lang natin sa mga natitirang lesson ay paano ima-market, no? Paano magagamit ng maayos yung mga advertisement, promotion, through the use of technology. No? So, yun din naman yung isang reason bakit nag-exist yung data analytics sa industry ninyo. No? So, para makapagbigay ng somehow easy way no, on how the hotels and even the restaurants will promote their products and services to their clients. Now, so sa learning objectives natin, there are just 2 main points. The first one is to understand the concept of hospitality marketing and marketing services and hospitality experience. And I know some of my co-teachers no, sa HMI na-discuss na to. Naging subject nyo na nga siya. Pero, yun, bibigyan lang natin ng refresher no, tungkol saan ba yung hospitality marketing, ano ba yung marketing services, and ano yung hospitality experience na tinatawag. And then, the second learning objectives of today's discussion is to know the key aspects of hospitality marketing and examples of hospitality marketing strategies. No, so, as professionals in this industry, no, dapat maging aware kayo na kung darating man yung panahon na kayo ay magiging parte na ng kahit anong hotel, maging employee na kayo ng hotels and restaurants in the future, no, sa paanong paraan kaya natin pwedeng i-market, ano yung mga strategies na pwede natin pag-aralan sa school na pwede natin magamit talaga sa workplace, no, kapag kayo ay nagtatrabaho na. So, yun yung flow ng discussion natin. It's not that hard, no? I know na familiar na kayo dun sa ibang terms, but still, aalamin natin, no? Bubusisiin natin isa-isa kung ano ba yung mga paraan, no? Sa paanong paraan makakatulong yung data analytics, yung technology sa pagmamarket ng hotel and ng restaurants. No? So, let's first discuss the definition of hospitality marketing. So, according doon sa libro no, na ginagamit namin, no, hospitality marketing is the practice of promoting hospitality businesses such as hotels, restaurants, and tourism destinations to attract and retain customers. It involves creating and implementing marketing strategies to increase brand awareness, drive bookings, and enhance customer satisfaction. Now, in business world, no, napakalawak ng term na marketing. No? It's not about advertising, it's not about promoting. Hindi lang siya about doon, no, sa kung paano ipapakilala o i-endorso yung produkto o serbisyo sa tao. No? And specifically sa field ninyo, no, yung tawag doon sa paraan kung paano ipakikilala yung negosyo, yung hotel, yung restaurant, or even yung tourism destination ay tinatawag na hospitality marketing. No, so sabi dito, it involves creating and implementing marketing strategies. Now, when we talk about marketing strategies, yun yung actions and ways no on how the business and the employees of the business will somehow flex no the services, the products that has been offered by the industry. And to be specific sa end ninyo as hoteliers or part ng hospitality industry, ang reason kung bakit kailangan ng hospitality marketing is to first increase the brand awareness, no, ipakilala yung pangalan ng hotel, no,
kapag meron tayong mga magagandang paraan kung paano natin minamarket yung ating negosyo, o kung sakali man na may mga paraan yung mga hoteliers kung paano nila minamarket yung kanilang hotel, no? Sa ganung paraan nakikilala yung kanilang pangalan, no, sa industriya ng HM or hospitality management. Another thing kung bakit kailangan ng hospitality marketing is to drive bookings. Ibig sabihin, mas pataasin, no, mas paramihin yung mga clients na pumapasok at nag-undergo ng booking doon sa hotel. And gladly, no, sa end ng mga consumers, no, it's easy for us to be persuaded. Madali sa atin na mahila, ma-influence base sa nakikita natin kung paano minamarket ng mga hotels yung kanilang business, no? For example, sa ngayon, ang pinakapatok na paraan ng pagpapataas ng booking sa bawat hotel ay yung social media marketing or social media advertisement, no? So, as part of this generation na nakakaintindi na tayo ng husto, no, sa technicality, sa modern world, ganyan. So, kapag nakikita natin na hindi naman persuasive na nakakauto, no, yung mga ways kung paano siya pinopromote. Kumbaga, mas madali nakakatch, no, yung attention and yung feelings ng mga tao sa ngayon, kasi marami ng paraan kung paano nagpapapansin sa social media yung mga hotels. No? So, yun yung isang reason din kung bakit importante na nag-e-exist yung hospitality marketing. And lastly, no, sa reason kung bakit kailangan i-practice ng husto yung hospitality marketing is to enhance customer satisfaction. No, so, sa pag-aaral ng economics, no, meron kaming tinatawag na marginal benefit. No, and when we talk about marginal benefit, those are the added satisfaction on the end of the consumers, na lahat naman tayong tao ay may karapatan at deserve na masatisfy sa products and services na ino-offer sa atin. Ang kinaibahan lang, malalaman natin na mas nasatisfy tayo kung may marginal benefit tayo na nare-receive. And on the end of the hoteliers, no, dahil nga nag-exist yung hotel para, alam mo yun, yung mabigyan tayo ng iba't ibang satisfaction, kasi nga iba-iba rin naman yung reason kung bakit tayo nag-check-in sa hotel, no? Yung iba po pwedeng natutulog lang, pwedeng yung iba ay backpacker, yung iba naman ay may family matters, may family celebration, no? So, iba-iba yung reason kung bakit tayo pumapasok sa hotel, and iba-iba rin naman yung benefits, no, na nagiging natin as consumers. And kung pumapasok tayo sa hotel for the sake of benefiting something, and then might as well for the hotels to create something valuable na may instill sa atin as consumers at mare-retain yung loyalty natin somehow sa kanila. So, yun naman yung reason kung bakit minamarket din ng maayos yung lahat ng businesses, for us to be able to become a retained consumers, retained customers on the end of business owners. So, sa dinami-dami ng sinabi ko, ang pinaka-gist lang naman nito ay yung hospitality marketing, yung ways or actions, no, of the hotels on how they will promote their products or services offered to the consumers or clients. No, so, yun lang naman yung hospitality marketing. Question so far? Meron po ba kayong tanong? You can react anything, no, if none, para lang aware ako sa end ko. Ayan, so in understanding hospitality marketing, there are some key aspects, no, na dapat nating malaman. No, alam ko na napagdaanan nyo na, maybe narinig nyo or may subjects na kayo or may mga subjects na nagbabanggit ng mga terms na nandito. Pero isa-isahin natin, ano nga ba yung mga importanteng bagay, no, na dapat nating i-consider, no, when we became professionals sa industry ninyo. No? So, the key aspects of hospitality marketing. So, una, the reason why hospitality marketing exists is to build a brand awareness, na
na-discuss ko naman kanina. No? So, yung reason kung bakit natin minamarket is to create a strong brand identity and build positive association with the target audience. No? So, ang reason naman ng maayos na marketing ay para makapagbigay tayo ng maayos din na imahe. No, as business owners, makapagbigay tayo ng maayos na image, maayos na branding sa mga clients natin. No, in order to have and to create a strong brand identity, as business owners, they should know how they will promote and advertise their service well on the end of the consumers. So, unang aspect daw unang key aspect ng hospitality marketing is to build brand awareness. The second one is attracting and retaining customers. Nabanggit ko na rin kanina. An effective marketing strategies attract new guests and encourage repeat visits by highlighting unique selling points and offering compelling experiences. So, kagaya na nabanggit ko kanina, one of the main reason why hotels and also businesses use a good marketing strategy is for them to gain a retained consumers or retained customers. So, ibig sabihin lang nun, paulit-ulit or frequently pumapasok yung consumers sa kanila kasi nakuha na nila yung loob ng mga consumers, as well as nagain na nila yung trust and loyalty ng mga consumers. Base na rin sa kung paano nila pinapakita yung kanilang business sa mga tao. Like for example, sa tingin nyo ba bakit puntahin ng mga tao yung mga 5-star hotels? Syempre, they build a strong brand awareness na nakapagpakita sila sa mga tao, sa mga clients na we are offering the best and unique services, no, na pwede mo ma-experience kapag nag-hotel ka. So, na-establish na nila yung ganon sa paraan ng pagmamarket nila sa mga tao. And because of that, because of building that strong brand awareness, yung mga tao, ang tendency ay paulit-ulit na mag-check-in doon sa specific na hotel na yun kasi nag-gain na nga ng hotel yung kanilang loyalty and trust, no, as clients ng mga hotel. No, so, yun yung pangalawang key aspect, no, attract and retain customers. Pangatlo ay digital marketing. No? So, one of the key aspects of hospitality marketing is digital marketing. So, sabi dyan, leveraging online platforms like social media, search engines, email marketing to reach and engage with potential customers. So, we're not that fool, no, to not understand kung ano yung ibig sabihin ng digital marketing. So, there are lots of ways, no, on how the hoteliers or how the business people or business owners will reach out on the target market. No, pwedeng magpapansin sila sa mga posting sa Facebook, pwedeng magkaroon sila ng mga promotional ads na nasa TV, pwedeng magkaroon sila ng mga promotional videos on YouTube, on TikTok, na ang possibility nun is to gain, no, a potential customer. No, kaya nga tayo mabilis ma-persuade kasi nga pwedeng yung reason ay maganda yung editing, maganda yung paraan kung paano na-flex yung hotel. No, so, mas mabilis tayong nai-influence na nakita lang natin one time na ang ganda naman sa Azure. Example lang. No? Ang ganda naman sa Azure, tas ang mura lang, parang 3,000 lang daw per day. Or 2 days, 1 night. Tapos yung amenities ganito. So, nalaman natin yun na ganun kasi nga nakita natin somewhere on social media na ganun pala ina-market yung Azure. So, lahat ng tao, as long as they have the budget, as long as they have the time, no, to somehow go to hotel, naiisip nila na sa Azure na lang tayo pumunta kasi na-engage na tayo, na-influence na tayo, at na-persuade na tayo as consumers kung paano or gaano kaganda yung
Azure base dun sa kung paano minarket or paano pinromote yung Azure sa social media. No, so, iba-iba yung ways, no, kung paano minamarket pwedeng, kung familiar kayo dun sa term na word of mouth. No, pero ngayon, ang pinaka-expose or yung pinaka-naroromanticize talaga na paraan kung paano mapapakilala yung mga negosyo ay through digital marketing. No, so, pang-ilan na to? Pangatlo na, no? Pangatlong key aspect na. Pang-apat ay customer experience. No, so, hospitality marketing focuses on creating a positive and memorable experience for guests from initial contact to departure. No, so, through understanding better the hospitality industry, no, kung kayo ay magiging parte ng ganitong trabaho in the future at nauunawaan nyo ng husto kung ano yung importansya ng hospitality marketing, alam nyo rin kung paano kukunin ang loob ng mga consumers. No, it's easy for you to understand their well-being, their welfare, no, kasi dito nga natin sa academics pinag-aaralan, no, yung mga reasons, no, or ways on how we will somehow give the consumers the best experience that they could experience, no, when it comes to going or going. Oh my God. Ayan, am I still around? Nawawalan ako ng internet. Oh no. Hi. Am I still around? Nawalan ako ng net bigla. Ayan. Thank you. Pero enough ko naman na yung cam kasi nawawala yung net. Yan. Anyways, yan. Kagaya na nabanggit ko din sa mga previous lessons natin, no, ang reason kung bakit nag-exist talaga yung technology is for us to experience easy ways on or ma-improve, no, yung mga bagay na nakasanayan natin. And through somehow embedding, no, i-add natin yung idea ng hospitality marketing sa kung paano talaga pinopromote ng hotels and businesses yung kanilang products and service, ang nagiging resulta naman nun ay magkaroon ng memorable experience yung mga customers, no? Kasi sinasabi nga natin from the beginning na customer-centric or customer-based talaga yung inyong industry. No, unlike kapag ka nagtatrabaho ka sa, like for example, kami sa corporate, kung sakali man na maging parte ako ng corporate world, nagtatrabaho ako, hindi naman tao agad yung directly na pinagtatrabahuhan ko, no? Bagkus, ang kaharap ko ay papel, reports, no? Magkamali man sa report, wala namang tao na may maaabala, pero hindi sila directly yung affected kapag nagkamali ako ng gawa ng financial statements. Nagkaroon ako ng pagkakamali ng pagkakakompute sa balance sheet, sa income or sa statement of cash flows, ganyan. So, it's very, or our industry is very different from yours, no? Kasi kayo tao talaga, directly yung binibigyan nyo ng serbisyo at talento ninyo, no? So through portraying, through doing hospitality marketing in a good way, no, we can give our consumers or customers the best experience they could feel, no, when they somehow get accommodation sa mga hotels. Next key aspect is called relationship building. Building strong relationships with customers through personalized communication, loyalty programs, and social media engagement. No, so, doon sa mga previous lessons natin, napag-usapan na natin kung gaano nga ba ka-importante yung contactless service, yung personalization, no, bakit nga ba yung mga tao ay mas engaged na ngayon sa pagpunta sa hotel, kasi may mga ganun ng may mga ganito ng practices, no, na ginagawa sa hotels, no, unlike before na kapag sinabi nila na 1,800 po yung isang araw, ito lang yon, kung ano yung laman ng room, hindi ka naman pa pwede mag-request, hindi mo pa pwedeng papalitan, hindi mo pwedeng may baguhin.
No, unlike today na pwede mo siyang ipa-personalize. No, pwede magpa-add ka ng mga kama, pwedeng mag-request ka ng something. No, as long as ikaw yung magstay dun sa room, no, pwede kang mag-request ng mga changes doon sa hotels, no, unlike before na hindi naman ganun yung nakasanayan. And through hospitality marketing, no, dahil nga pinoportray natin, ina-advertise natin ng maayos yung hotel sa end ng mga consumers, bukod sa nag-gain tayo, no, ng retention from them, ibig sabihin frequently silang pumapasok doon sa hotels, ay nakakabuo din tayo ng maayos na relasyon sa kanila dahil nga yung mga request nila ay napapagbigyan natin, may mga discounts din tayo na binibigay, and merong mga somehow loyalty programs na po pwedeng i-claim, no, si consumer or si client once na frequently silang nagpupunta doon sa hotel, no. So ang pinakamabisa kasing paraan ng pagmamarket talaga ng business ay through bibig, no. Like for example, sinabi ni Jessica na hindi naman maganda dyan sa Soho, nagpunta kami dyan puro ipis. Kahit naman hindi ko naman gusto mag-Soho, kung na-experience ni Jessica na puro ipis sa Soho, hindi ko na rin pupuntahan kasi paano kung ganun din yung maging experience ko, no. O kaya sinabi ni Jericho na napakaganda sa Eurote. Para ka talagang nagpunta sa sa universe. Napakaganda ng ilaw, ang ganda ng amenities, ang ganda ng ang lambot ng mga towel. So kahit na hindi naman ako pupunta, may idea ako kasi si Jericho ay may experience na, nakabuo na ng maayos or nakapag-build na ng maayos na relationship yung hotel, yung brand, at si Jericho na na-experience niya doon sa pagstay niya doon sa maliit na hotel, no? So hindi naman ganun din kabunggahan talaga dahil mga 3 stars, 4 stars lang yan. But still, no, as consumers, as clients, we wanted to experience the best, no, kapag tayo ay lumalabas sa comfort zone natin. No, so ayun yung key aspects. I'm not sure kung meron pa. Yan. So balikan lang natin, no, yung key aspects of hospitality marketing. No, so una is building brand awareness, na thoroughly na natin yan na-discuss. Second is attracting and retaining customers. Third is digital marketing. Fourth is customer experience. And fifth is relationship building. So, ulitin ko lang, those are the key aspects in hospitality marketing. No, yung 5 na yun yung mga importanteng bagay, no, na dapat nating alalahanin kapag tayo ay naging parte na ng hotel at napunta talaga tayo dun sa part ng marketing team or marketing department ng isang hotel. So, yun yung 5 key aspects. Yan, may questions po ba so far? May tanong, guys, girls, and gays? I hope none. Yan. So, sa second part nung discussion natin, pag-uusapan naman natin yung examples ng hospitality marketing strategies. So, unlike kanina, ang pinag-usapan natin ay mga importante, no, na bagay sa hospitality marketing. Ngayon naman, ano-ano yung mga examples, no, na pwede nating gawin kapag tayo ay nagpo-promote na ng hotel or nagpo-promote na ng product or service sa hospitality industry. No, so, first one, or the basic one and the most famous one is called it's called social media marketing. So, I will not discuss it furthermore. Sinabi lang dito na using platforms like Instagram, Facebook to showcase visually appealing content and engage with potential guests. So, alam ko na sobrang gasgas na sa atin yung term na social media marketing. So, that is the first hospitality marketing strategy, social media marketing. Second one is influencer marketing. So, sa influencer marketing naman, collaborating with social media influencers to promote the brand and reach a wider audience. No, so,
Alam niyo na siguro yung thought ng influencer marketing, no? So, some businesses, some hotels, or some restaurants use influencers, no, to market or to build a brand awareness to other consumers or other target audiences para mas lumawak, no, yung makakita or makakilala ng kanilang business. No, so, dito sa Pilipinas, known na to, known na yung ganitong paraan ng pagmamarket. Like, for example, ayan, like, for example, ngayon sa TikTok, parang mostly yung mga kabataan, yung mga Gen Z, yung mga kasing edad natin, no, pinopromote nila yung mga restaurants na under Bistro Group. Familiar ba kayo doon? Kasi yung Olive Garden, ganyan, parang lahat sila doon na kumain. No, kasi paraan yun, no, nung business owner or nung hotel or nung restaurant owner na makapag-engage pa ng iba pang audience. Siguro ang consumers nila usually mga boomers, mga millennials na around 30 years old na pataas, no, or 40 years old pataas. No, so ngayon gumagamit sila ng mga bata kasi yung mga bata, like for example on our end, yung mga Gen Z na may trabaho na, yung mga nasa kalagitnaan na ng midlife crisis, mga edad 25 na may work na, ganun. So mabilis kami ma-engage sa mga yan, klase, sa mga kainan na hindi na yung unlimited, ganun. Pero, nag-o-offer na ng ibang klase ng cuisine, no? So, mas madali kaming na-influence sa ganun. And nakikita namin na kasing edad lang din namin yung nagpo-promote. So, mas madali kaming makuha somehow na, ay, nakita ko na pinromote to ni ganito. Ano pa siya? Hindi pa naman siya ganun hindi pa naman siya elder person, hindi pa naman siya matanda. So, mas madali, no, sa amin na makuha yung, or mas madali makuha yung attention namin bilang mga kabataan na may trabaho kapag yung nagmo-market or yung mga influencers na nagpo-promote ay bata din. So, still, itong influencer marketing ay pwedeng parte pa rin ng social media marketing. No? Kasi usually, ganun pa rin naman talaga yung paraan. O kaya naman, merong mga promotional IG posting, Facebook page posting na ginagawa yung mga influencer about dun sa business. So, syempre, influencer, marami kang followers, marami kang fans. So, mas maraming tao yung nakakita nung iyong pinopromote. So, yun yung pangalawang strategy. Una is social media, pangalawa ay influencer marketing. No, pangatlo ay content marketing, so creating a valuable and engaging content such as blog, posts, videos, and infographics to showcase the business and its unique offerings. No, so, ito naman sa content marketing, o pwedeng hindi ka naman sobrang sikat, no? But you create a content na tungkol doon sa business or tungkol doon sa hotel or sa restaurant na sino-showcase mo yung kanilang mga offerings, no? Like for example, tayong mga ordinaryong Pilipino lang naman, no? Siguro may ilan sa inyong famous, nakagaya ko na lang na hindi naman ganun kasikatan, pero nagko-content marketing ako na, kunwari, nagpunta ako sa isang restaurant, tapos binablog ko na ito yung kinain ko, tapos ito yung mga in-order namin, yada yada yada, tapos pinost ko sa social media. So, it's still part of hospitality marketing kasi you are showcasing the products or the services na ino-offer ng hotels or ng restaurants, and may mga tao pa rin naman or may mga target audience pa rin naman na nakakakita. For example, friends mo sa Facebook, mutuals mo sa Instagram, sa X, or mutuals mo or friends mo sa TikTok. No? So, kahit hindi ka sikat, meron pa rin mga tao no, na nakakakita ng content na ginawa mo. No, unlike kasi sa influencer marketing influencer marketing, meron talaga silang wide range of audience, no? Kasi meron silang followers. Where dito sa content marketing, pwede na kahit tayo mga simpleng tao, as long as you wanted to showcase the products or services offered by the hotels, pwede natin siyang gawin. So, ayun naman yung pangatlo na strategy.
First is social media marketing, second is influencer marketing, third is content marketing. Fourth is the search engine optimization or SEO. So, sa SEO naman, sabi dito, optimizing websites and content to improve search engine rankings and attract organic traffic. No, so, dito naman sa SEO, kung naalala nyo sa discussion natin, meron tayong tinatawag na mga cookies, third-party cookies, and first-party cookies, ganyan. So, yung reason kung bakit nagkakaroon ng mga ganon is kung sakali man no, na laging nagsisurfing no, yung mga tao sa internet, sa browsers, laging nagsisurfing sa Google. No, one of the key reasons din kung bakit mas mabilis na aalala no, ng mga tao yung isang negosyo is kung palagi natin nakikita sa mga websites, biglang may ads, biglang may mga nagpa-pop up no, na mga promotions na hindi naman natin talaga gustong makita pero bigla na lang lalabas based on the algorithm that we have sa ating mga social media. No, sa search engine optimization, once na sinearch ka sa Google, sinearch ka sa Microsoft Edge, yan. So, pag sinearch na Sogo, tas sobrang dami ng mga contents about Sogo yung lalabas. No? So, mas madali no, sa mga tao na kilalanin yung brand na yun or yung business na yun dahil excuse me, dahil yun, mas madali siyang ma-search sa internet. So, yun yung search engine optimization. Next is paid advertising. Okay. No, so, yung next naman na strategies, no, kung paano pinapromote yung, or paano minamarket yung mga hotels and restaurant is through paid advertising. No, sa paid advertising, pa pwedeng sa social media nagbabayad ng paid advertisement. Yung iba naman ay may mga tarpaulin, merong mga what do you call this, billboards no, na binabayaran, merong mga commercial sa TV para mas madali nila ma-reach yung kanilang target market or mas maraming tao ay makakita. May iba na willing gumastos ng malaki, no? Lalo na kung 5-star hotel or mga famous restaurants ka na afford na yung ganong klaseng advertisement. No? Kasi imagine having 20 to 30 seconds na commercial sa TV, you will lose millions no, as business owners or lalaanan mo talaga ng milyon na pera para lang magkaroon ka ng exposure sa TV. No, pero may ibang mga businesses na afford na yon na kaya nang gawin yung paid advertisement nga na tinatawag. No, so, next strategy is called loyalty programs. No, sa loyalty programs naman, some businesses offers rewards and incentives to encourage repeat business and build customer loyalty. No, so, yan yung may mga coupon, may mga discount card, may mga what do you call this, gift certificates no, na binibigay para mas ma-retain nila yung mga potential consumers or yung mga consumers nila na once lang nagpunta. Tapos, syempre, ang reason naman kung bakit nagkakaroon ng frequency ng pagpunta is it's either nagustuhan mo talaga yung place, nagustuhan mo yung pagkain, nagustuhan mo yung accommodation, o kaya meron kang coupon na ipapalit, meron kang mga discount cards, meron kang mga gift checks na i-claim. No, so, sa mga businesses, as long as you offer a good loyalty programs, good amount of discounts, or even good amount of gift certificate, mas maraming tao yung willing na ma-experience or bumili ng product or service na ino-offer mo as business owner. And yung pinakahuli no, sa strategy na pwedeng gawin sa hospitality marketing is called partnership. Now, sa partnership naman, sabi dito, collaborating
with other businesses and organizations to cross-promote each other's offerings and reach new audiences. No, so, it's very easy to understand. No? Makikipag-collaborate ka sa ibang business, no, para meron kayong X din. No? Ipo-promote kita, i-promote mo din ako, no, sa mga businesses. No? So, usually, sa mga ganito, like for example, sa Miss Universe, di ba yung Miss Universe Philippines, hindi naman yan gagawin lang sa Plaza del Pilar, sa bayan. Siyempre, gagawin yan sa mga sikat na hotel. No, pinopromote ng Miss Universe yung hotel na ginamit. Tapos yung hotel naman, willing silang magpagamit as long as ipopromote sila dun sa appearance sa TV nung or yung partnership or collaboration na ginawa nila ng Miss Universe Philippines. No, so sa end ng ganun, ano lang siya, parang win-win situation, no? Magpo-partner tayo, pero dapat pareho tayong may gain. Pareho dapat tayong may benefit. No, so, again, sa examples of hospitality marketing strategies, meron tayong 7 no, na paraan or mga strategies na pwedeng gamitin sa hospitality marketing. So, una ay yung social media marketing, pangalawa ay influencer marketing, pangatlo ay content marketing, pang-apat ay SEO or search engine optimization, paid advertising, loyalty programs, and partnership. So, yun yung content ng second subtopic. So, nagigets naman mga anak, meron ba kayong question so far o very easy lang yung discussion natin? Yan, so, yung susunod na subtopic na pag-uusapan natin ay yung role of marketing in hospitality as well as the importance of the hospitality experience. So, I'll give you 2 minutes siguro or yan, 11:20, mag-comfort room break muna tayo and iinom lang din ako ng water. We'll be back by 11:20, 11:20 tapos diretso na natin yung discussion. So, hindi naman tayo magtatagal hanggang 12. Maiksi na lang yung mga natitira na slides. Ayan, comfort room break muna tayo. Balik kayo ng 11:20.
I hope na lahat kayo ay nandito na ulit sa ating Google Meet. No, so, yung natitira natin na subtopics na i-discuss dito sa Lesson 5 ay yung role of marketing in hospitality na nabanggit ko na rin naman kanina yung key aspects, no? Medyo similar naman siya dun. And then yung last part ay yung importance ng hospitality experience, no? So, para hindi na rin tayo magtagal, no, I will not elaborate those things because I've already discussed few dun sa key aspects, no? Medyo similar lang din kasi siya. So, pakibasa na lang po yung ibang parts, no? Dahil hahapyawan na lang natin, no? Na-discuss ko naman na siya kanina. No? So, yung unang role, no, ng marketing sa hospitality is to somehow give brand awareness and lead generations. Marketing helps hospitality businesses establish a unique identity and make potential guests aware of their offerings. No, so, kaya naman natin minamarket talagang isang business is for the business to be able to build a good image, build a good name, and build awareness on the end of the consumers. No, so, mas magandang marketing, mas magandang promotion, mas magandang advertisement, no, mas magandang pangalan din yung nakatatak doon sa negosyo. No, once na naipakita mo na meron kang good image, no, sa public. No, yun yung unang role ng marketing. Second is attract and retaining customers. No, so, kagaya ng mga nabanggit natin kanina, there are lots of potential customers or potential consumers around the world. No, hindi lang isa yung pwedeng pumasok sa hotel mo, hindi lang 10 yung pwedeng pumasok. Bagkus milyon-milyon na tao yung nag-i-exist sa mundo na pwedeng mong maging potential customer. And through the good use of campaigns, social media engagement, strong online presence, as a business, you can attract new customers and also build and retain consumers na nagpupunta na talaga dun sa hotel mo or kumakain na talaga dun sa restaurant mo. So, yun naman yung pangalawang role. Third is enhancing the guest experience, no, through giving them unique experiences. Kumbaga, as business owners, we wanted or they wanted us to feel brand new, no, yung ma-feel natin na ngayon ko lang to nagawa, ngayon ko lang to na-experience. Yun naman kasi usually yung reason din kung bakit natin or bakit tayo nag-hotel, bakit tayo nag-explore ng mga kainan. No, so yun din yung reason para may mag-gain tayo na bagong experience or bagong mga bagay sa buhay natin. No, so sabi dito, marketing efforts extend beyond attracting guests. They also play a vital role in creating memorable experiences throughout the guest journey from the pre-arrival to post-stay. No, kasi if you became part of any hotel, no, in the future, hindi mo lang naman iisipin yung kapakanan ng tao pagkapasok nila. No, but rather you will also think about them while they are staying in your hotel and after they stay doon sa hotel. We wanted to give the guests a good experience, gain new satisfaction or benefits sa end nila. And lastly, sa role ng marketing or yung role ng marketing sa hospitality ay driving revenue growth. No, so, pagbalik-balik ta rin man natin ng mundo, ang hotel ay negosyo pa din. No, so, yung rason kung bakit tayo gumagawa ng mga maaayos na marketing strategy, promotional videos, kaya tayo nakikipag-collaborate, ay para lumaki yung kita natin as business owner. So, sabi dito, an effective marketing strategies can lead to increased bookings, higher occupancy rates, and positive word-of-mouth referrals, ultimately contributing to revenue growth. So, yun naman lagi yung end game ng lahat. Mas lumaki yung sales, mas tumaas yung kita, mas dumami yung mga mag-check-in, mas tumaas yung occupancy rate, and so on. No? Lalo na kung hotel owner ka. Yan. So, yung latter part,
which is the importance of the hospitality experience, merong apat no na importansya yung mga gains or yung mga experiences natin when we are in hospitality industry, no, either in hotel or in restaurants. No, so unang importance is memorable experience, pangalawa is positive word of mouth. No, nabanggit ko na kanina kung ano yung word of mouth. Yun yung paraan ng mga tao na kung saan ay nakakapagsalita sila ng maganda o hindi maganda dun sa product or service. No, kapag positive word of mouth, syempre, yung mga tao, sinasabi nila yung good experiences nila doon sa kanilang produkto na binili or doon sa service na kanilang binayaran. No? Like for example, sinabi ni Ma'am Shania na maganda yung experience ko sa Sogo kasi masarap yung fried chicken. Positive word of mouth yun. Kasi you are sharing positive experiences to other people that may lead to new bookings and increased revenue. Sa memorable experience naman, you are fostering loyalty and driving repeat business. Nabanggit na natin kanina. Third is building brand loyalty, and fourth is driving revenue. So, if you read the material, parang paulit-ulit, pare-pareho lang siya ng gustong ipahiwatig na magkaroon ng memorable experience, ma-i-promote or ma-i-advertise ng maayos ng hotel and restaurants para ma-satisfy yung guest, makapag-build ng maayos na pangalan, and syempre, kumita ng malaki or magkaroon ng increase in sales or increase in revenue yung business. So, those subtopics na na-discuss natin ay related lahat sa hospitality marketing. So, kung tatanungin nyo ako, ma'am, ano bang connection yan sa data analytics na subject natin? So, syempre, ang connection po nito, dahil nga nasa makabagong mundo na tayo, tinuturuan tayo nitong mga strategies na ito, na mga key aspects na pinag-usapan natin, na kung paano natin yung ng consumers kapag consumer ay naging or may positives pala na mouth na dapat tayo, aware tayo, kasmis lang, marites lang sa labas, test lang sa labas, meron talabas, specific na terms, na pwede nating gamitin as professionals kapag tayo ay nasa hotel and restaurant industry na. So, again, yun lang naman yung flow ng discussion natin. Medyo parang redundant siyang pakinggan, pero syempre may differences pa rin naman yung naging flow ng discussion natin. Ayan. So, that's all for the discussion of Lesson 5. Meron po ba kayong questions, clarifications, violent reactions sa discussion natin? It's not that hard to understand the flow of discussion. Ayan, meron po ba kayong questions, mga anak? I hope none. So, I will end this recording.